Guys, welcome back to my channel. Pasensya na kayo kung nakahiga ako ngayon at na-miss ko kayong lahat. O, diba? Ang tagal ko makikipag-usap sa inyo ngayon. So, isi-share ko sa inyo kung bakit nagkaroon ako dito ng vlog na tungkol sa pagkuha ng birth certificate ng mama ko na nakapunta pa kami ng Rafi po dahil lang sa birth certificate. Kasi po, nung namatay yung papa ko, kailangan niya po talaga ng birth certificate dahil po para makuha ang pension niya. Nagkataon, meron po siyang marriage contract, meron po siyang voter's ID, meron po siyang lahat ng mga ID ng gobyerno, meron po siya. Ang problema po ay wala po siyang birth certificate. Pero yung marriage contract niya po ay nakasulat sa PSA. Nakakakuha kami ng PSA ng kanilang marriage contract. Kaya, sobrang importante po ang birth certificate. So, pag-uusapan po natin dito ngayon ang tungkol sa kahalagahan ng birth certificate at kung paano makakuha ng late registration. So, kung taga Cebu ka, kung nasa malayong lugar ka, at lilipad ka pa o kaya pupunta ka pa, magsasakay ka pa ng barko, ay para sa iyo tong vlog na to. So, punta na tayo doon. Yung nanay ko ay pumunta dito sa akin, nagpapatulong siya kasi wala talaga siyang birth certificate. So, nung pumunta ako ng PSA, nakakuha kami ng negative live birth certificate niya. So, meaning to say, wala siyang record sa PSA. So, kailangan niya talagang mag-travel papuntang Cebu para magkaroon siya ng record doon. Kasi kung dito kami magkikilos, sobrang matagal ang process. Kaya naman, nung pumunta kami ng Cebu, so, to make the story short, lumipad ng Cebu yung nanay ko at kumuha po siya doon ng record niya sa kanyang school at kumuha siya ng baptismal certificate. Ngayon, dahil po siya ay hindi pa rin po siya na-approve, hindi pa rin po siya binigyan doon sa munisipyo dahil po siya ay um, ampon dahil uso po noong panahon na yun na ang ampon ay kailangan verbal lang, ipapaumpon ko to, parang ganun lang kasulatan. So, ngayon, na nasakop na siya ng panibagong konstitusyon ng ating batas ngayon, hinahanapan na talaga ng legal na kasulatan na siya ay inampon. Ang problema po ay yung nag-ampon sa kanya, lahat patay na at wala din po siyang kapatid. So, yun ang big problem namin. Kaya po, kinakailangan po pumunta ng DSWD para po kumuha siya ng kasulatan na patay na yung mga magulang na umampun sa kanya at para bigyan siya ng birth certificate. So, sa pagkuha naman po ng birth certificate, kailangan po niya ng power of attorney para po mabigyan po siya ng birth certificate. At bigyan po siya ng birth certificate, kailangan niya ng mga requirements kagaya ng valid IDs niya, ng kanyang pictures, photocopy ng mga pictures 1 by 1 to 2 by 2 ganun. At saka kailangan po ng kasulatan naming magkakapatid na anak niya na talagang siya ang nanay namin at nagre-request kami ng birth certificate niya na magpapalate register kami. So, meron pang kailangan, nagpasa din po siya ng marriage contract, nagpasa din po siya ng barangay residency sa kung saan po siya nakatira at nagpasa rin po siya ng voter certificate. So, yun po ang kailangan po niya na ipasa doon sa munisipyo kung saan po siya nakatira para po ipapasa naman po yun ng munisipyo doon sa Cebu, doon sa lugar kung saan po siya kukuha ng late registration ng birth certificate. So, ang process po noon ay magkulang-kulang ng 1 to 4 or maybe 6 months. Yun, to be exact, 6 months. Kasi, pagpunta po namin ng SM, nakapag-file na kami ng 2 months, nakapag-file na po kami ng 2 months, pumunta kami ng SM Mall. Ang sabi po sa amin, ma'am, hintay po kayo ng 6 months para po makakuha po kayo ng sure na late registration ng inyong birth certificate. Dahil po,
Kung sa ngayon, 2 months pa lang po, wala pa po tayo nun. Kaya waiting pa po kami na makakuha ng late registered na birth certificate ng mama ko. So, hoping na sana maging successful ang aming ginawa, o diba? So, ganun po kahirap. Importante po sa atin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, ang birth certificate. Dahil kung wala kang birth certificate, hindi ka magkakaroon ng mga valid IDs. Kung noon nakakalusot po yan, pero ngayon hindi. Hindi ka po ikakasal, hindi ka mabibinyagan. O, di ba? Kailangan po yan. Yan ang pinaka number 1 na kailangan. Kapag namatay naman po ang isang tao, kailangan pa rin po makakuha ng kanyang registry number ng kanyang birth certificate dahil ire-record po ang kanyang birth certificate sa PSA. Kaya kailangan po, napaka-importante po ng birth certificate mo, lalo-lalo na yung PSA birth certificate. Dahil kung usapang pera na po ang pinag-uusapan dyan, kung mga pension na, insurance, kailangan po yan. Lalo na kung ikaw po yung kukuha, sa'yo na pamana, kailangan mong mag-submit po ng legal na birth certificate na galing sa PSA. So, yun po, need po natin yan. Kaya, sa mga mag-a-abroad, kailangan din po yan sa pag-a-apply ng trabaho, sa pag-aaral. Number 1 ngayon, kapag nag-enroll ka ng estudyante, kailangan isabay mo yung PSA birth certificate ng estudyante mo. So, yun po ang importanteng kailangan natin gawin. Kaya kung negative live birth certificate ka, yung iba kasi tumatanggap yan, pero kailangan po talaga na actionan mo na yan. Dahil po, kailangan mo po magkaroon ng late registered na birth certificate sa PSA na. Meaning, naka-record ka na sa PSA na meron ka ng birth certificate na maipipresent, di ba? Kailangan, kumbaga sa sasakyan, hindi ka moroso, di ba? Meron kang sarili mong registry number at meron kang sarili mong registry number sa registry entry number sa yung birth certificate. So, importante po yan, mga nanay. Kaya tayo po bilang nanay, responsibilidad po natin yan sa ating mga anak na isigurado po natin na yung mga anak natin ay naka-record na sa PSA para po hindi na po sila mahihirapan kung sakasakali pong mawala yung kopya nila. So, punta lang po sila sa PSA, magpa-appointment para po makakuha. So, kaya naman po ay punta po sila sa PSA Servilis. Doon po sila o-order ng PSA copy ng birth certificate nila. So, yun lang po. Sana po ay natuto po kayo sa aking vlog for today. So, God bless everyone at nagpapasalamat ako. Sana po ay patuloy nyo pong panuorin yung ibang vlogs ko about sa family ko. So, pasensya na po kung nakahiga ako ngayon kasi po ako po ay nagbe-breastfeed sa aking baby. At siya po ay kasalukuyan ngayong sinisipon. Kaya ganito po kami ngayon. Yung anak ko naman po ay nahatid ko na sa school. Mamaya po ay susunduin ko na. Hindi na po ako masyadong nag-vlog ng kagaya ng dati na madalas araw-araw mag-vlog ako tungkol ng pagpasok at pagpunta namin pag-uwi ng school. Kasi po, parehas lang naman po yung tema namin at naghahanap po ako ng magandang topic. So, i-comment nyo lang po dito sa comment section ko kung ano po ang gusto nyo i-vlog ko sa next. Yan po. See you. Bye-bye.